Kaugnay ng standoff sa pagitan ng Coast Guard ng Pilipinas at Taiwan sa bahagi ng dagat sa Batanes nitong May 25, makakapanayam natin si DFA spokesperson Charles Jose. Magandang tanghali po, Ase Jose. Si Rafi Tima po ito. Live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo, sa mga tiga-subaybay. Opo. Kumusta na po yung insidente nito sa Taiwan? Meron na po bang formal na communication ng ating embahada doon or yung Taiwan naman sa atin, ASEC? Well, nagbigay na po ng confirmation, no? Nagbigay na po ng pahayag ang Philippine Coast Guard tungkol po sa insidente nangyari. Opo. Meron po ba tayong gagawing aksyon na patungkol dito? Bagamat ang ulat nga ay pinagbigyan ng Coast Guard pero under threat, yun naman ang kanilang sinasabi, ASEC. Well, pag-aaralan pa po ito na mabuti, no? Hindi lang po ng DFA pero dapat po maging interagency ang deliberation po kaugnay nitong nangyaring insidente. Opo. Pero sa mga ganitong pagkakataon po ba, ASEC, kapag na-confirm nga na under threat yung ating Coast Guard, kaya nila pinakawalan ito po ba may isa violation sa international law, ASEC? Well, dapat po hindi po gumamit ng force, no? Or threat of force, yun po ang umiiral na guiding principle. Pero on a case-to-case basis, dapat po mag-decide na rin, no? Yung ating po personnel. So tama naman po na yung senior personnel na mismo ng barko yung nagdesisyon at hindi na nila kailangang humingi pa ng abiso mula sa kanilang mga superiors sa Maynila, ASEC. Well, PCG po yan, no? So dapat po ang PCG ang sumagot po doon kung anong SOP nila. Pero confirm naman po na pag-aaralan ng DFA kung meron ngang violation dahil binabanggit nga na under threat, medyo malaking accusation po ito kung totoo nga na under threat ng ating Coast Guard ng mas malaking barko ng Coast Guard ng Taiwan, kaya pinakawalan yung mga hinuli nating Taiwanese fishermen. Pag-aaralan po natin yung circumstances ng incident. Sabi ko nga po, hindi lang DFA ang in charge po dito, hindi po may lead agency dyan at marami pong ibang agencies na involved dyan. Opo. May iba naman po ako ng issue, ASEC. Naglabas ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea ng advisory kaugnay sa MERS-COV para sa Filipino community doon. Gaano po ba kabigat yung banta na ito sa kalusugan ng mga kababayan natin sa South Korea? So yun po, wala lang pong grave serious threat, no? Sa kalusugan po ng ating mga kababayan doon. Wala po naman tayong ini-issue pang advisory tungkol po dyan. Pero may mga measures po ba yung ating embahada sakaling magkaroon nga ng kaso doon o di kay koordinasyon po sa DOH sakaling umabot o lumaki yung problema po ng MERS-COV doon sa South Korea, ASEC? Minamonitor po, no, closely ng ating embassy sa Seoul. Ito pong incidents ng MERS-COV po doon at in constant communication po sila with the Filipino community in South Korea. At handa po ang ating embassy, no, to advise them kung ano pong dapat mabuting hakbang gawin para po maiwasan ng infection. ASEC, samantalay na rin po namin, isa pa pong issue sa Qatar naman po, may Pinoy na nahatulan ng 1 taong pagkakabilanggo dahil daw sa pagsusumiti ng peking dokumento. Maaari ho bang maapela yung kanyang kaso at familiar po ba kayo sa case na ito, ASEC? When hindi po familiar sa case, no, pero nag-issue na po kami ng advisory na panawagan sa mga kababayan po natin na huwag pong gumamit ng mga fake na mga documents, no, para po para makapagtrabaho o ma-promote o kung for whatever purpose, no, dahil nga po serious din ang offense niyan sa ibang bansa. ASEC, ang nangyayari po kasi kapag may ganitong mga pagkakataon, walang mapagtanungan yung mga Pilipinong gusto magtrabaho abroad. Ano po yung pinakamabilis na paraan para makakuha sila ng assurance o kaya masiguro na yung kanilang mga pinapasukang kumpanya o kaya mga nagre-recruit sa kanila talagang lihitimo at alam nila yung kanilang mga i-expect pagdating sa abroad, ASEC? Ano pong inyong tip kumbaga sa ating mga kababayan? Kung nandito po, no, sa Pilipinas, ang responsible agency po dyan ay ang ating Labor Department o ang DOLE o kaya POEA. Meron po silang website, no, kung nasa loob po noon lahat po ng mga licensed, accredited recruitment agencies. Pwede po silang pumunta sa mga offices po, no, ng POA o DOLE para po isang guni, no, yung mga recruitment agencies na wala po nilang gamitin. At pag nasa abroad naman po, ASEC, anong po pwede nilang gawin? Sa abroad naman po, kung kababayan natin ay magkaroon po ng suliranin, no, o
ang dapat po nilang gawin ay lumapit po sa pinakamalapit na Philippine Embassy o Consulate General para po idulog ang kanila pong problema at handa po parate ang ating pong mga tauhan sa Embassy and Consulate para po tulungan sila. Okay, sige po, maraming salamat po sa inyong oras, DFA spokesperson ASEC Charles Jose. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat din po sa inyo. Magandang tanghali.